Meron naman tayong isang loan app na lilinawin. Sinasabi ay bagong maaasahan dahil 2 payments po siya. Madali Credit Loan App Philippines. Na-shock ako sa mga nalaman ko sa loan app na to. Kung kayo ay nagbabalak pa lang na mag-loan dito sa loan app na to, wag muna. Masasabing pag-iisipan nyo muna talaga to. So, keep watching. It's Ate Red here. Nagre-review po tayo ng mga loan apps. Sinusubukan ko siya para sa inyo, para meron kayong tamang expectation. Hindi yung pa-clickbait lang, guys. Bago kayo mapa-download dito kay Madali Cash Credit, panoorin nyo muna yung video na to. Of course, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Yung loan app na to is meron po siyang 4.7 na stars at 103 rating. Bago yung loan app na to. Talaga bang bago? Nagpapahiram daw ng up to 26,000 pesos at installments. Maramihang termino. Ano ba? Multiple withdrawal methods daw. Automatic daw lahat. Kaya baka automatic din yung problema or reject, ano? So, yung loan app na to is under daw sa kay All-J. Ascenso Lending Corporation na may SEC registration na yada. Wala po siya doon sa list of recorded online lending platforms, pero andun po siya sa list of lending companies. Ito sinasabi niyang legit siya, guys. That doesn't mean na okay siya para sa ating lahat. Importante talaga na pinag-iisipan yung loan app na to. Take note, aside from your personal information and your one government ID, titingnan niya rin yung mga nasa cellphone nyo. So, dapat nag-iingat tayo kung ano-ano mga loan apps yung pinagbibigyan natin ng ating mga access. Kahit na sinasabi niyang 26,000 pesos yung pwede niyang ipautang sa'yo, expect ka na nasa 1,000, 2,000 yung matatanggap mo. Installments, 10 days apart. Pero, hindi mo siya buong matatanggap. So, willing ka bang ibigay yung information mo sa isang loan app na ang laki ng kinakaltas, guys? Mga sobra 20% yung mapupunta sa service fees alone. Kahit na sinasabi niya mababa yung interest niya. At yung mga IDs pala natanggap sa pag-apply dito sa Madali Credit na to ay UMID, GSISID, SSS, PRC, Passport, PhilHealth, Driver's License, Pag-ibig, Voters ID, at National ID. Ito na tayo, guys, sa exciting na pahirapan yung loan app na to, guys, kasi pag-click ko ng app, nagka-crash siya. Nagko-close. Hindi ka pa nga nag-a-apply, nagko-close lang siya. Pag-click mo, hala, kaagad close. So, ilang beses ako nag-open, close sa kanya before finally mapunta ako sa dashboard kung saan naglagay ako ng phone number. Yan ba yung loan app na sinasabi mong maaasahan? Simula pa lang ay parang ayaw nang gumana ng tama. Anyways, kung gusto mo pa rin magpatuloy, ayan po yung kanyang dashboard na sinasabi niyang 26,000 ay pwede niyang ipahiram sa iyo. Pero sinabi ko na kanina, huwag kayong mag-expect na malaki yung mapupuntang amount sa inyo. At ito, binigay ko na yung phone number ko sa loan app na to. Yung OTP. Pwede mag-a-agree ka dun sa privacy policy niya kung saan pinapaalam sa inyo na hihingi yung mga iba't ibang permission sa cellphone nyo. Yung nagpadala ng OTP ay si... Ayan na. Kaya pala, while I was trying the loan app, parang may kutob na ako na parang ginawa ko na to dati. Padala ng OTP ay si Madali Loan. Na dati, guys, si Madali Loan, nag-offer din siya ng installment loan, pero malaki yung interest. Ito naman sa na-observe ko kay Madali Credit, 20 days nga, 10 days apart, pero may kaltas. As I go along dun sa application process, nako guys, para talaga siyang deja vu. So, pa rin magpatuloy ito. Sige, pagpatuloy natin. Kaya guys, nagbigay ako ng phone number, natanggap ko yung OTP na galing kay Madali Loan, nilagay ko yung OTP yung nakakagulat sa lahat, mga bes. Kasi andun na po yung information ko. Akala ko bago yung loan app na to, pero paglagay ko pa lang ng phone number ko, guys, andun na kaagad yung information ko. So sabi ko, saan galing to? Anong connect ni Madali Loan tsaka ni Madali Credit? Aasahan ba talaga yung loan app na to? Parang nagpapalitan sila ng information, ha? Pero based na yan sa aking experience at sa aking na-observe, basta nung nag-login ako, ando na kaagad yung information ko, hindi pa ako nakakapag-sign up. Access po siya sa contact list mo, ha? Hingi siya ng email, marital status, children, education level, occupation, loan type, current address, company name, loan purpose. Tulad din siya ng mga ibang mga loan apps na
nakasanayan na natin. Pero ito naman yung nakakatawa. Kasi kahit nasabihin mong unemployed ka, hingi pa rin siya ng company name. So, loan purpose, yun pa yung naging optional mga guys. So, syempre, pagkatapos nyo ibigay yung address nyo, ito pa yung madali loan, talaga yung drama niya. Hingi po siya ng Facebook user ID mo. Diba, ayaw natin sa mga loan app na humihingi ng Facebook. O, ayan. Pero sige, kung gusto nyo pa rin magpatuloy, okay, let's go. So, pagkatapos mong magbigay ng Facebook nyo at ng mga contacts na yan, ayan, magpipicture kayo ng ID mo. As mentioned kanina, yung mga IDs na tinatanggap niya are the following: UMID, o ulitin na natin, GSIS, SSS, PRC passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voter's ID, and national ID. Ayan mga guys, so dapat pagbutihin nyo daw yung pag-capture ng ID nyo. Pwede nyo kunin using your camera or pwede nyo ring kunin sa album nyo. Either way, kailangan mo siyang bigyan ng access sa camera mo. Pagkatapos nun ay sundin lang yung kanyang instructions. Pagkatapos mong kunin yung ID mo guys, ayan, makaka-capture po niya yung details mo. Ayan. Kaya dapat clear na clear yung pagkakakuha. Pagkatapos nun, ayan, yung withdrawal methods na. So, pwedeng cash, pwedeng bank, pero wag na natin bigay yung bank natin, ha? Especially na parang may connect sila. Tapos, PayMaya, GrabPay, at yung isa naman, pwede ring MU In this case, guys, it's okay to judge. So, nasa inyo pa rin kung gusto nyo magpatuloy. So, guys, ito yung reason kung bakit hindi ako na-approve sa loan app na to. In less than 30 seconds, sabi niya sa akin, ayaw na akong i-approve guys. Try again daw ako sa June. And I think, I therefore conclude na yung reason kung bakit ayaw niya akong i-approve kasi dati na akong na-approve kay Madali Loan. Kayo nang bahalang mag-judge, pero ako ito lang yung na-observe ko. Hindi ko sinasabing related sila. The fact na yung OTP is nanggaling kay Madali Loan, bukan ko na yun. Nako, I smell something fishy dito. Sa inyo yan kung uutang kayo dito o hindi. I can somehow assume na kung meron kang Madali Loan, baka hindi ka ma-approve dito kay Madali Credit. Doon naman sa review section, kahit na may nagsasabing 4.7 star siya at may 103 ratings, pero bakit yung dalawa na andon parang hindi pa natutuwa sa kanya. Hindi po natin ini-encourage yung pag-uutang sa channel na to. Yung ini-encourage natin dito is pagkikilatis, yung pagsusuri kung okay ba yung isang loan app o hindi. Kahit na rehistrado siya, but it doesn't mean na okay siya. I heard through the grapevine, kayo rin yung nagsabi sa akin, na installment siya. Pero, hindi naman siya pala buo matatanggap. So guys, decision nyo yan ha. Basta yung importante is nag-iingat kayo. At kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo guys because tamang expectations yung pinapractice natin sa channel na to para kayo ay mas maingat bago kayo magbigay ng mga information nyo sa mga loan apps na to. So, kung mayroon kayong gustong pasilip na loan app, let me know in the comment section below. I'll see you on my next vlog. Bye!